Magandang gabi pong muli sa atin mga kapatid. Tayo pong muli ay sama-samang makikinig ng kanyang mga salita at sa bawat mensaheng ating kapupulutan ng aral ay magbigay nawa ito sa ating mga buhay upang maging kalakasan natin espiritual sa ating pang-araw-araw na buhay. Bago po natin simulan ang ating tema ngayong gabi, nais ko po munang dumulog at pagkaloob natin sa ating Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat na sa isang gabi na naman na kami ay sama-samang makikinig ng iyong mga salita. Ang hiling namin na patuloy mo kaming pagpalain sa pamamagitan ng mensahe mo, nang sa ganon sa aming mga buhay espiritual ay patuloy na magbigay ng kalakasan, maging pagkain namin ito sa pang-araw-araw upang sa pamumuhay namin kayo ang siyang aming laging napaparangalan at kami iyong kinakalugdan. Panginoon, pagpalain mo po ito sa aming puso at patuloy mo po kayong ukubli sa inyong likuran upang kapangyarihan mo lamang ang iyong kapahayagan lamang ang isang aking pong maihayag sa bawat tagapanood at tagapakinig sa mensahe mo. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso at sa iyo po pinagkatagubilin, pinagkakatiwala ang ilang minuto na siyang aming pong pagsasalusaluhan at pag-aaralan ang iyong mga salita. Muli, maraming salamat sa iyo pong kapurihan, pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ating mga kahilingan, nakapagbibigay nga ba ito ng kasiyahan o may mga hinihiling tayo na para bang hindi nagiging mabuti sa ating mga buhay? At ano-ano ang mga iyon? Ito nga ba ay nagbibigay sa atin ng kasapatan o parang kulang pa rin dahil hindi kalooban ng ating Panginoon? Ito po ang mensahe natin ngayong gabi at dito natin makikita sa isang lingkod ng Diyos kung ano ang kanyang mga hiniling para maging isang mabuti at lalong maging malapit sa ating Panginoon. Siya po ay si Agor. Basahin natin sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 30, talatang 7 hanggang 9. Ang sabi po niya sa Kawikaan 30, talatang 7 hanggang 9. Diyos ko, may hilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling, o huwag mo akong pagyamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin, baka kung mga nagana ako, ay masabi kong hindi kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Sa ating pong mga buhay ay may mga kanya-kanya po tayong kahilingan. Minsan sa mga hiling natin ay nakapagbibigay naman ito ng kaluguran sa ating buhay. At minsan naman ay hindi nagiging mabuti ang kahinanatnan nito sapagkat minsan dahil sa paghiling natin ay napapangunahan natin ang Diyos. Sa buhay ni Agor ay humiling siya sa ating Panginoon. At ito yung kahilingan niya na nakapagbibigay ng kasiyahan, kagalakan sa kanyang buhay sapagkat natuto niyang pahalagahan ang ating Panginoong Diyos. So makikita natin sa buhay ni Agor at marami tayong matututunan sa kanya. At ano kaya ang nais na matutunan natin sa buhay ni Agor? At bakit niya hiniling sa Diyos na wag siyang maging sinungaling? Dalawa po ang kanyang hiniling sa ating Panginoon bago siya kunin ang ating Panginoong Diyos. So napakaganda po ng kanyang puso. Dahil yung kahilingan niya sa ating Panginoon, hindi yung pangsarili niyang kagustuhan, kundi yung lalo siyang mapalapit sa ating Panginoon.
Una, ang kanyang hilingan, sabi niya, huwag siyang hayaang maging sinungaling. Bakit kaya ito yung una niyang hiniling sa ating Panginoon? Marami naman siyang dapat hilingin, pero dalawang bagay lang po ang kanyang hiling. Unahin po natin yung kanyang kahilingang una. Alam naman natin na ang kasinungalingan ay nagdudulot ng pagkakasala, at pinagtatakpan nito ang mali kaysa tama. Kaya madalas nangyayari, tayo po ay napapahamak dahil sa pagsisinungaling. So hindi po nalulugod ang ating Panginoon na tayo ay nagiging sinungaling. Dahil ayaw niya na tayo mapahamak, kaya ayaw po ng Diyos na ganun po ang ating buhay. Di ba nga may kasabihan tayo na sa mga naririnig natin sa mga bata, sa mga matatanda na rin. Sabi doon, liars go to hell. So may katotohanan po yun. Dahil ang kasinungalingin po ay nagdudulot sa atin ng pagkakasala, at doon tayo nagiging malayo sa ating Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo sa lumalabas sa ating mga labi. Lalo-lalo na yung mga salitang walang katotohanan. Ayaw po ng Panginoon nun. Bantayan po natin ang ating mga labi, ating mga dila, sapagkat ang dila po ay ito po yung nagdudulot ng kasinungalingan sa buhay natin kapag hindi po natin nakontrol. Para pong isang apoy yan na sumiklab at lumalagab-lab po yan. Ang nais po ng Diyos na kagaya po ng hiling ni Agor ay kontrolin natin yung ating sarili. Kung tayo nakakagawa ng kasinungalingan, so ngayon pa lamang baguhin na po natin yun. Sapagkat ayaw po ng Diyos ng salitang lalabas sa ating mga labi na walang katotohanan. Kung tayo po ay may mga nagawang mga ganun pong pangyayari sa ating buhay, balikan po natin. Yun po ang hiniling ni Agor, pinakauna. Huwag siyang bayaang maging sinungaling. Sa ano po kayang palagay? Sapagkat ayaw niya na patuloy siyang magkasala sa ating Panginoon. Ayaw niyang pagalitan siya ang ating Diyos. Kaya yun po yung una niyang hiniling. Bantayan po natin ang ating mga sarili at patuloy na ilapit sa ating Diyos kapag tayo nakagawa ng kasinungalingan. Sapagkat sa panahon natin ngayon, hindi na po natin masasabi at di tayo makakaiwas dito. Kadalasan, gumagamit tayo ng mga gandang salita para makuha natin yung isang bagay, makamit natin yung isang bagay. At dahil sa salitang iyon, doon tayo nagkakasala. Nakakapagsabi tayo ng hindi tama. Nasasabi natin na maganda sa kanilang pandinig, pero yung pala ay kasinungalingan lamang. Pero bakit maraming napapaniwala? Dahil po yan sa lumalabas sa ating mga labi. Kaya nga, yun yung unang hiniling ni Agor, na huwag siyang hayaang maging sinungaling. Dahil ayaw niyang kasuklaman siya ng ating Panginoon. Marami pong nabibitag sa mga ganitong pagkakasala. Kaya lagi po nating bantayan ang ating mga sarili upang di tayo mapahamak. Tularan po natin ang buhay ni Agor. Kaya hiniling niya sa Diyos dahil ito ang magbibigay sa kanya ng pinakamabuti sa harapan ng ating Panginoon. Upang makaiwas tayo sa pagkakasala na dulot ng kasinungalingan, ang pinakadabis po niyan, hilingin po natin sa ating Panginoon na huwag tayong mabulid sa mga kasinungalingan. Ito po ang tema natin, paghiling sa ating Diyos ng may pagpapakumbaba. At nilagyan ko po ng pamagat, kahilingang nagbibigay ng kabutihan para
sa atin. So napakaganda po ng kahilingan ni Agor. Dalawang bagay lang ang hiniling niya. Una, huwag siyang hayaang maging sinungaling. At pangalawa, makikita natin dito yung kanyang katangian. Makikita natin dito yung kanyang pagiging tapat sa Panginoon at pagiging kontento sa buhay. Ano yung pangalawa niyang kahilingan? Sabi niya, huwag siyang pagyamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay sa kanya. So bakit po kaya ito yung kanyang hiniling? Pwede naman po siyang humiling ng karangyaan sa buhay. Pwede naman siyang humiling kung ano yung nanaisin pa niya. Ano po kaya ang nais iparating sa atin ni Agor? Sabi po niya sa talatang 9, sabi niya doon, baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. So ito po pala ang kanyang rason kung bakit ito lang yung kanyang hiniling. Ayaw niyo pong mapalayo sa ating Panginoon. Sapagkat kung hihiling siya ng isang karangyaan sa buhay at managana siya, nasa kanya na ang lahat, posible pong makalimutan po niya ang ating Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi nasa kanya na po ang lahat eh. Wala na siyang problemahin. Mayaman siya sa lahat ng bagay. Lahat nasa kanya. So, ang tendency po noon ay makakalimutan po niya talaga ang ating Panginoon. Sapagkat ang nasa isip na lamang niya ay yung kanyang kayamanan. So, napakaganda po ng puso dito ni Agor. Dahil sa kanyang kahilingan, ito yung nagbibigay sa kanya ng katapatan. Ito yung nagbibigay sa kanya ng pagiging kontento sa buhay. Ano po sabi niya? Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Simpleng kahilingan lamang po. Huwag siyang pagyamanin o paghirapin. Baka kapag nangyari yun, una, malimutan niya ang Diyos. Pangalawa, malapastangan niya ang ating Panginoon. Kung titingnan po natin, napakababa ng puso ni Agor. Pwede naman siyang humiling ng mga maraming bagay, pero hindi po niya ginawa yun. Sapagkat ang tinitingnan niya kung ano yung makakabuti sa kanya bilang isang lingkod ng Diyos. Kung ano yung magiging kaluguran ng Diyos sa kanyang buhay bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon. Ang buhay po niya talagang kahanga-hanga. Hindi siya humiling ng kahit ano. Yun lamang. At nakita natin po doon yung pagiging kontento ni Agor. Makikita natin yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Kaya naman napakasimpleng buhay ang mayroon siya. Sa panahon natin ngayon, kumusta naman po kaya tayo? Ano yung mga buhay-buhay natin ngayon? May mga hiniling ba tayo na hanggang ngayon ay hindi pa ibinibigay ng ating Panginoon? O baka naman talagang hindi pa kalooban niya na ibigay sa atin? Sa bawat paghiling natin, mga kapatid, dapat laging may purpose ang Diyos. At yun kung ano yung makakabuti para sa atin. Sa buhay ni Agor, may purpose po yung kanyang hiniling sa Diyos. Ayaw niyang makagawa ng kasinungalingan dahil ayaw niyang magkasala sa Diyos. Ayaw niyang maging mayaman o pagyamanin o maghirap. Sapat lang yung kanyang hiniling sa Diyos.
para hindi niya makalimutan na may isang Diyos na nagbibigay ng lahat. Mga kapatid, sa buhay natin, marahil ay marami tayong mga agam-agam. Hindi tayo nakukontento sa buhay. Pero sa buhay ni Agor ay makikita natin yung pagiging kontento niya na may isang Diyos na handang magbigay ng kanyang pangangailangan. Sa panahon natin ngayon, dumaranas tayo ng krisis, iba't ibang sakuna. Pero pinapakita po ni Agor na maging kontento tayo sa buhay. Ano man yung nasa atin ngayon, pagyamanin natin. Ano man yung ating tinatamasa ngayon, pagyamanin natin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Siya po ang pinanggagalingan ng lahat. Sa Kanya po nagmumula ang lahat. Tingnan po natin yung buhay ni Agor. Mapupulot natin sa Kanya yung pagiging tapat sa Panginoon, pagiging kontento, at ayaw niyang makagawa ng kalapastanganan sa ating Panginoon. Napakabuti po ng kanyang puso. Tingnan po natin yung buhay niya. I-apply po natin sa ating mga sarili ang buhay ni Agor. Kung tutusin, pwede naman siyang humiling ng mas higit pa doon, pero hindi po niya ginawa. Dahil ayaw niya pong mapapalayo sa ating Panginoon. Ang gusto na lamang niya ay yung sapat sa araw-araw ng kanyang buhay. Ang gusto niya, kapiling niya ang ating Panginoon. Ang gusto niya, hindi siya mawalay sa ating Diyos na buhay. Sapagkat ang pinaglilingkuran niya ay sagana. At sa bawat hilingin natin ay kaya niyang ibigay kung ito ay makakabuti para sa atin. Mga kapatid, nawa ay nagbigay po ito sa inyo ng magandang mensahe at muling kapulutan natin ng magandang aral sa buhay. Matuto tayong maging kontento, matuto tayong mamuhay na gaya ni Agor. Naglilingkod siya ng may kapabumbabaan sa ating Panginoon. Naglilingkod siya ng may pananampalataya at pagpapasalamat kung ano ang meron sa Kanya. Sa atin, marahil ay may mga iba't ibang sitwasyon tayo. Pero ang hamon po sa atin ni Agor ay mamuhay tayo na laging kasama ang ating Panginoon. Hilingin natin na maging sapat lamang ng ating pamumuhay bilang isang mananampalataya upang hindi po tayo mawalay sa presensya ng ating Panginoon. Nawa ang mensahe na ito ay nakapagbigay po sa atin ng isang hamon tungo sa buhay paglagong espiritual at mamuhay ng may katapatan sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, i-apply po natin ito sa ating buhay. Kung ano man yung mga naging pagkukulang natin sa ating Panginoon, ilapit po natin ito. Gayahin natin ang buhay ni Agor. Kapag humiling tayo, ay yung may purpose ang Diyos. Sapagkat ang purpose ng Diyos sa buhay niya ay napakaganda. At napakaganda ng kahilingan ni Agor. Sa kanyang paghiling, ito'y nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ito'y nagbigay sa kanya ng kagalakan upang hindi siya mapalayo sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, maraming salamat muli sa pagsubaybay sa isang magandang mensahe ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat at magkita-kita po muli tayo sa panibagong mensahe na naman ay pagkakaloob niya po sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat pong muli sa isang mensahe na naman na aming napakinggan. Salamat sa buhay ni Agor na ipinakita mo sa amin
na yung kanyang kapakumbabaan at katapatan sa paglilingkod at pananampalataya sa inyo. Natutunan po namin, Panginoon, kung paano kami maging isang kontento sa pamumuhay namin. Hindi man kami mayaman at hindi rin kami naghihikaos dahil kasama ka namin. Marahil minsan ay nakakaranas kami ng kahirapan sa buhay. Pero kayo po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng lahat. Kung kami nakakaranas ng kawalan, marahil ay may mga bagay kami na hindi namin na isusurrender sa inyo. May mga nagagawa kami na hindi ninyo kalooban. Kaya naman, sa buhay ni Agor, salamat na nagpaalala ka sa amin. Matuto kaming maging kontento kung ano ang meron kami ngayon. At yung mga kahilingan namin na minsan ay hindi ninyo po ipinagkakaloob dahil marahil meron po kayong plano at may mas maganda pa po kayong gagawin sa buhay namin. Kayo po, Panginoon, ang siyang nakakaalam kung ano po yung makakabuti. Kaya naman po salamat sa buhay ni Agor. Ipinakita mo sa amin na matuto kaming maging kontento sa buhay namin. Sa kanyang unang kahilingan na huwag siyang hayaang maging sunungaling upang hindi po siya mapalayo sa inyo. Humiling siya ng sapat lamang sa araw-araw ng kanyang pamumuhay. Lord, nawa ganito din po yung aming maging puso. Ganito rin po yung aming maging buhay, na nakadepende kami sa iyo, nakadepende kami kung ano po ang nais mo sa buhay namin. Panginoon, salamat. Salamat sa mga tagapakinig namin. Pagpalain mo sila, patuloy na ikaw ang siyang maging gabay araw-araw. Patuloy na ilayo kami sa anumang banta ng aming mga kaaway at sakuna. Lord, ang lahat ng ito ay ibinabalik namin sa inyo at nagpapasalamat kami sapagkat kayo po ang Diyos na buhay na laging gumagabay sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga salita mong amin narinig ngayon at patuloy po itong magbibigay sa amin ng katatagan, magbibigay sa amin ng tunay na pananampalataya at pagdakila sa inyong pangalan. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen.